Anong nangyari? Nasaan si Mireya? Galit na tanong ni Rovan kay Leticia. Nang una niyang imulat ang kanyang mga mata. Akmang babangon sana siya mula sa pagkakahiga pero hindi niya kaya. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya na kumikirot ang ulo niya. Huwag mo na siyang hanapin dahil sumama na siya kay Jonas. Seryosong sagot naman ni Leticia sa binata. Natigilan naman si Rovan. Sabay ng pagkuyom ng kamao niya. Anong sabi mo? Si Mireya sumama kay Jonas? How come? Paano nangyari yun? Galit niyang tanong dito. Wala naman sigurong imposible kung sasama siya kay Jonas, hindi ba? 3 taon silang may relasyon. Isa pa, alam mo bang umamin si Mireya sa akin na wala naman pala talaga siyang amnesia? Muling bigkas ni Leticia. Wala sa sariling mabilis namang muling napabangon si Rovan. Feeling niya biglang namanhid ang buo niyang katawan dahil sa narinig. What? Impossible. May amnesia si Mireya at naitanim ko na sa isipan niya na akong nobyo niya. Ano ba to, Leticia? Bakit hindi mo nagawang kadenahan? Yang nobyo mo, galit na sigaw ni Rovan. Hindi naman na din mapigilan ni Leticia ang maluha. Rovan, alam mo kung gaano ko siya kamahal. Lahat ginawa ko para mapalapit sa kanya pero wala eh. Bigo ako. Sa nakalipas na mga taon, hindi ako nagtagumpay na makuha ang puso niya. Umiiyak nitong bigkas. Hindi naman makapaniwala si Rovan sa narinig. Mahal ko siya at dumating pa sa punto na pati katawan ko, iniyain ko na sa kanya. Pero wala eh. Si Mireya talagang mahal niya at sino ba naman ako para pilitin siya, hindi ba? Hindi ko alam kung anong kulang sa akin. Hindi ko din alam kung anong mali sa akin, Rovan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Umiyak na muling sambit ni Leticia. Natigilan naman si Rovan, naawa siya na patiti kay Leticia, lalo na't nakikita niya sa mukha nitong payit. Sinuway kong kagustuhan nila mommy at daddy. Tinalikuran ko sila ng dahil kay Jonas. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko isa akong walang kwentang anak na walang ibang ginawa kung hindi magbigay ng kahihiyan sa pamilya namin. Muling bigkas ng dalaga. Hindi na rin naman nagsalita pa si Rovan. Kuyom ang kamaong hinagilap niyang kanyang cellphone para tawagan si Jonas at nakailang ring pa lang naman. Sumagot na din naman kaagad ito. Yes, Rovan my friend. Mabuti naman at nagising ka na. At least makakahinga na ako ng maluwag dahil hindi ka naman pala na overdose sa nilagay kong pampatulog sa alak na ininom mo. Natatawang sagot naman kaagad ni Jonas mula sa kabilang linya. Hindi naman mapigilan ni Rovan na maikuyom ang kamao niya. Kung nandito lang sana si Jonas sa harapan niya, baka kanina niya pa sinirang pagmumukha nito eh. Nasaan si Mireya? Bakit mo siya tinangay? Galit niyang tanong dito. Ah, si Mireya. Ang girlfriend kong si Mireya? Of course, kinuha ko na siya sa'yo. Tapos ng laro at kailangan na nating bumalik sa dati. Seryosong sagot naman ni Jonas. Tapos? No, hindi ako papayag na bastang ganun na lang, Jonas. Minsan ka nang pumayag na maging akin siya, kaya wala kang karapatan na muli siyang bawiin sa akin. Galit na sigaw ni Rovan dito. Isang malakas na pagtawa naman ang kumawala sa lalamunan ni Jonas bago nagsalita. Well, sa umpisa pa lang, alam na ni Mireya ang lahat-lahat at nagkukunwari lang din naman siya. Look, ako pa rin ang mahal niya. Nagawa niyang sumama sa akin so ako pa rin ang pinipili niya. Hindi ako papayag. Alam kong pinilit mo lang siya. Hintayin mo ko at babawiin ko siya sa'yo. Galit na sagot ni Rovan dito. Nope, no more chance na mabawi mo siya sa akin, Rovan. Nasa akin na ulit siya at hindi ako papayag na ikaw lang sisira sa relasyon namin. Kalimutan mo na siya dahil tapos ng laro sa pagitan nating lahat. Mahal ko si Mireya at siya lang ang gusto kong maging asawa habang buhay. Galit namang sigaw pabalik ni Jonas. Kasabay ng pagkawala nito sa kabilang linya. Samantalang hindi naman mapigilan ni Rovan na mapatiimbagang dahil sa pagpipigil ng galit. Hindi siya papayag na basta nalang kunin ng Jonas na yon ng babaeng alam niyang kanya na. Gagawa siya ng paraan para muling maagaw dito si Mireya kahit nasa anong paraan. Rovan, tama na. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na si Mireya kay Jonas. Alam mo naman siguro na mula umpisa sila na eh. Mag-focus na lang sa ibang bagay. Lalo na't alam mo din naman sa sarili mo na hindi mo mapapanindigan si Mireya, hindi ba?
Seryosong tanong ni Leticia sa binata. Anong ibig mo sabihin? You're getting married na din naman sa babaeng pinili nila tita at tito sa'yo. Kahit na pinutol ko na ugnayan ko sa angkan natin, alam kong pabalik na ng bansa si Feliz. Ang babaeng bata ka pa lang, nakatakda ng maging asawa mo. Seryosong sagot naman ni Leticia. Binigyan ka ng chance nila tito at tita na maghanap ng babaeng gusto mong maging asawa, hindi ba? Pero sa nakalipas na mga taon, wala kang naiharap na babae sa kanila para maging asawa mo. Kaya sila nang gumawa ng paraan para matuloy ang plano noon pa na kayong dalawa ni Feliz ang ikasal. Muling bigkas ni Leticia. Hindi niya naman maiwasan na maikuyom ang kanyang kamao. May balak pa naman siyang si Mireya ang ihaharap niya sa mga magulang niya pero paano niya magagawa yun gayong nasa kay Jonas na ito ulit? Magpinsan tayo at ramdam ko kung anong gusto mo. I am sorry kung sa pagkakataon na to, wala na akong magagawa. Pagod na ako ipaglaban si Jonas eh. Mukhang si Mireya at Jonas talaga nakatakda sa isa't isa. Kaya hayaan na natin sila. Muling bigkas ni Leticia. Yes, isa pang sikretong mukhang malalantad na sa lahat, lalong-lalo na kay Jonas. Si Leticia ay pinsang buo ni Rovan at kaya hindi to alam ni Jonas dahil ang mga magulang ni Leticia ay nakabase sa Australia at doon na din lumaki at nagdadalaga tong si Leticia. Hindi ako magpapakasal kay Feliz dahil babawiin ko si Mireya kay Jonas. Seryoso at walang paligoy-ligoy na sagot ni Rovan kay Leticia. Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Leticia. Tumitik sa kawalan bago to nagsalita. Kung ako sa'yo, hayaan mo na sila. Tama na ibigay mo na sa kanila ang moments na to at kalimutan mo na si Mireya. Seryosong sambit naman ni Leticia. Nang ganun kabilis? Come on, Leticia. Kung ikaw ay basta na lang susuko, ibahin mo ko. Hindi ako basta-basta susuko. Seryosong sagot ni Rovan sa dalaga. Ganyan din ang sinabi ko nung baliw na baliw pa ako kay Jonas. Sinabi ko din sa sarili ko na hindi ako susuko. Pero anong nangyari? Tingnan mo ko ngayon. Isang talunan at hindi na alam kung paano pa makakabawi. Hindi ko na alam kung anong kinabukasan na naghihintay sa akin. Umiiyak na muling bigkas ni Leticia. Hindi naman nakaimik si Rovan. Sa totoo lang naawa siya sa pinsan niyang ito. Kaya lang sadyang matigas ang ulo nito at kahit na anong payong binabato nila dito noon pa man, ayaw makinig. Sinunod ko anong nais hanggang sa kusa ng sumuko ang mga magulang nito. Pag-isipan mong mabuti, masakit ang mabigot alam nating dalawa na noon pa man, nagmamahala na si Mireya at Jonas. Sa pagkakataon na to, tanggap ko ng pagkatalo ko at sana, ganun ka din Rovan? Seryosong sambit ni Leticia bago to naglakad patungo sa second floor ng villa. Naiwan naman si Rovan na gulong-gulo ang isipan. Nagagalit siya sa sarili niya dahil naisan siya ni Jonas. Pero hindi niya din naman maiwasang mag-alala, lalo na't nasa mga kamay na ni Jonas si Mireya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Noon pa man gusto niya na si Mireya kaya lang nobya na nga ito ng kaibigan niya si Jonas eh. Noong nagkaroon naman ng pagkakataon na mapa sa kanyang dalaga, saka naman nagbago kagad ang isip ni Jonas at basta na lang binawi ang dalaga sa kanya. But no, hindi ako papayag nang ganun na lang. Hindi ako papayag na basta na lang mawala si Mireya sa piling ko. Gagawa at gagawa ko ng paraan para muli siyang mabawi kay Jonas. Muling bulong ni Rovan sa sarili niya bago niya hinagilap ang kanyang cellphone. Alam niya na kung sinong tatawagan niya para matapos ng kahibangan ni Jonas. Yun ay walang iba kung hindi ang mga magulang nito. Tama, noon pa man alam na niya na ayaw kay Mireya ng mga magulang ni Jonas. Kapag malaman ng mga to na magkasama sila Jonas at Mireya ngayon, alam niyang tututo lang mga to at yun na din ang chance niya para muling mabawi si Mireya. Yes, yun ang pinakamainam na gawin. Ngunit hindi natuloy ang akmang pagtawag ni Rovan dahil bigla na lang siya nilapitan ng isa sa mga kasambahay at sinabi nito ang isang nakakagimbal na balita. Si Leticia, basta na lang daw tumalon mula sa second floor ng balcony. Kaya mabilis siyang napalabas ng villa. Nakahandusay na to sa Bermuda grass at walang malay. Leticia, what have you done? Hindi niya makapaniwalang sambit. Mabilis niyang dinaluhan ng dalaga at ganoon na lang ang pag-aalala niya nang mapansin niya na may dugo na lumalabas mula sa ulo nito. Papuntahin niyo ditong chopper. Ngayon din, kailangang madala si Leticia sa ospital. Galit niyang utos sa mga kasambahay. Pati na din sa gwardya.
Kaagad namang tumalimang mga ito. Samantalang hindi niya naman malaman kung saan nahawakan si Leticia. Walang malay tao ito at nag-aalala siya sa posibleng mangyari dito. God, Leticia, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa to? Paano mo nagawang saktan ang sarili mo? Dahil sa walang kwentang Jonas na yon? Galit niyang tanong. Hindi niya lubos na maisip na magagawa to ng pinsan niya. She's strong and independent woman pero sa isang iglap, bigla na lang itong gustong kitilin ng buhay. At yun ay dahil kay Jonas. Yes, dahil kay Jonas kaya nakakaranas ng ganitong pagdurusa ngayon si Leticia. Lumaban ka, Leticia. Matapang ka, hindi ba? Huwag kang pumayag na sa buhay na ito, ikaw ang talo. Dapat mo ipakita sa Jonas na yun kung sino ka. Hindi mo siya kailangan para maging masaya. Hindi mo siya kailangan, Cash. Seryosong muling sambit ni Rovan. Hindi niya akalain ng pinsan niyang akala niya matapang ay magagawa nitong sakta ng sarili. Siguro kung hindi umalis sila Jonas at Mireya, hindi nito may isip gawin ang ganito kasakit na bagay. Simula ngayong araw, ito nang magiging bahay mo. Actually, bahay natin. Seryosong wika ni Jonas kay Mireya pagkapasok nila sa isang bahay. Nasa loob to ng isang subdivision at kahit na hindi pabor si Mireya sa mga nangyayari, sa buong paligid ay wala na siyang nagawa pa kung hindi ang makiayon na lang sa gusto nitong si Jonas eh. Alam niya sa sarili niya na hindi niya ito matatakasan. Alam niya din naman kasi sa sarili niya na hindi siya nito titigilan. Siguro, aasa na lang siya na sana magbabago pang isip nito. Jonas, may trabaho akong dapat balikan. Hindi mo naman siguro ako ikukulong dito, hindi ba? Seryosong tanong niya dito. Napansin niyang saglit na natigilan si Jonas kasabay ng pagtitig nito sa kanyang leeg. Kaya wala sa sariling mabilis niyang tinakpan ng kiss mark na si Rovan ang may gawa. Kung bakit naman kasi napakatagal matanggal ang kiss mark na to eh. Ayan tuloy, napansin niyang biglang paniningkit ng mga mata ni Jonas. Siguro dahil sa inis. Mireya, sabihin mo sa akin, paano kita mapagkakatiwalaan ulit gayong minsan ka nang nakisama sa kaibigan ko si Rovan? Seryosong tanong ni Jonas sa kanya. Kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin dito, kasabay ng guilt na kaagad na gumuhit sa puso niya. Kaya nga hindi na tayo pwede eh. Naiintindihan mo ba? Pinilit mo lang akong umalis sa isla. Simula nung nalaman ko na niloloko mo ko, tuluyan na ding nawalang pagtingin ko sa'yo. Seryoso at walang paligoy-ligoy niyang sagot dito. Wala na siyang pakialam pa kung masaktan man ito sa sinasabi niya ngayon. Kaagad namang gumuhit ang nanguuyam ng ngiti sa labi ni Jonas bago siya hinawakan nito sa magkabilaan niyang balikat. Hindi mo na ako mahal? Sa loob ng 3 taon naging tapat ka sa akin tapos nung dumating sa Rovan sa buhay mo, saka mo sasabihin sa akin na hindi mo ako mahal? Napaka-imposible mo, Mireya. Mas masahol ka pa pala sa akin eh. Ako, aminado na ng bababae. Pero hindi ka nawala sa puso ko. Pero si Rovan, ganun lang kabilis para sa'yo na magtiwala sa kanya? Nahihimigan niya na galit sa boses ni Jonas. Habang sinasabi ang katagang yon, kaya lalo din namang kinain ng guilt ang puso niya. Hindi na may babalik ang nangyari na, kaya dapat lang siguro na palayain mo na ako, Jonas. Hindi na tayo pwede, lalo na't minsan ako na ang ni Rovan. Seryosong sagot niya dito. No, hindi. Hindi ako papayag, Mireya. Hindi kita pakakawalan dahil alam kong kapag gagawin ko yun, babalik ka din sa kanya. Mananatili ka sa tabi ko hanggang sa matutunan mo ulit akong mahalin. Seryosong sambit nito kasabay na manghalikan sana siya pero mabilis niyang iniwas ang kanyang muka. Jonas, wag! Wag mo kong bigyan ng dahilan para magalit ako sa'yo ng tuluyan. Seryosong wika niya dito. Sa palagay mo ba, may pakialam ako sa mararamdaman mo, Mireya? Magkasama na tayo sa iisang bubong. At nangako na ako sa'yo na iiwasan ko na si Leticia. At siguro, ito na din ang tamang pagkakataon para pagbigyan mo ko, hindi ba? Hindi ba? Seryosong sambit nito at walang sabi-sabing, mabilis nitong inangkin ang labi niya. Pandidiri ang kaagad na naramdaman niya nang gawin niyo ni Jonas. Simula nung nakipaghalikan siya kay Rovan, alam niya sa sarili niya na hindi niya na kaya pang makipaghalikan kahit na kanino. Kahit na kay Jonas pa kaya naman para makawala siya dito. Walang sabi-sabing mabilis niyang kinagat ang labi nito. Narinig niya pa ang malutong na mura ni Jonas.
kasabay ng paglagapak ng palad nito sa pisngi niya. "Shit you! Wag na wag mong uubusin ang pasensya ko, Mireya!" Galit na sigaw nito sa kanya. Tulala namang napatitig siya dito. Gulat na gulat siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon na gawa siyang sampalin ni Jonas. "Jonas, you dare to slap me?" Galit niya ding sigaw dito. Napahawak siya sa nasaktan niyang pisngi kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. "Why? Wala ba akong karapatan na saktan ka, ha? Alam mo ba kung paano kita iningatan, Mireya? 3 taon mo kong pinaniwala na sa akin mo lang ibibigay ang kalinisan mo. Pero anong ginawa mo? Bakit? Bakit kay Rovan pa?" Galit na sigaw ni Jonas. Sa pagkakataon na to, kitang-kita niyang galit na nakaguhit sa mga mata nito, kaya lalong napahagulhol ng iyak si Mireya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtalo silang dalawa ni Jonas. Ito din ang unang pagkakataon na nakita niya kung gaano to kagalit. "Kung nasaktan man kita dahil pinatulan ko si Leticia, I am sorry. Pero ikaw anong ginawa mo? Doble or triple na sakit ang binigay mo sa akin." Galit na muling sigaw ni Jonas. "Wala na tayong pag-asa. Kaya palayain mo na ako. Sirang-sira ng relasyon natin at hindi na tayo babalik pa sa dati, Jonas. Naiintindihan mo ba? Hindi na tayo babalik pa sa dati." Umiiyak niyang sagot dito. "Shut up! Shut up, Mireya!" Galit na sigaw ni Jonas sa kanya, takmang sasampalin na naman sana siya nito pero natigilan to nang biglang tumunog ang phone nito. Nanilisik ang mga matang tinitigan siya nito bago nito sinagot ang tawag. "Yes." "What? Si Leticia nasa ospital?" Katagang narinig niya mula kay Jonas habang mabilis ang hakbang nito na naglakad pa alis. Naiwan naman siyang hinang-hina na napaupo sa sofa. Hawak niya pa rin ang feeling niyang namamaga niyang pisngi kasabay ng galit na nararamdaman niya para kay Jonas. Ang lakas ng loob ng lalaking yun nasaktan siya. Pero hindi. Hindi siya papayag. Gagawa't gagawa siya ng paraan para matakasan to. Ngayong naumpisahan na siyang pagbuhatan ng kamay ni Jonas, natatakot siya na baka ulit-ulitin ito sa kanya. Baka masanay itong saktan siya hanggang sa dumating ang oras na hindi niya na kayang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi alam ni Mireya kung ilang oras siyang nakatulog, pero mabilis siyang napabalikwas nang bangon ng maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa ibabaw ng kama. Kaagad niya namang naramdaman ng paghila na kung sino sa braso niya kaya impit siyang napatili dahil sa pinaghalong takot at pagkagulat. "Shh! Mireya babe, ako lang to. Si Jonas." Narinig niyang sambit ng walang iba kundi si Jonas nga. Wala sa sariling napatitik siya dito at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapansin niyang wala itong damit na pang itaas. Anong nangyari? Bakit ka nandito sa kwarto? Bakit wala kang damit?" Naguguluhan niyang tanong dito. Ang huli niya kasing natandaan ay umalis ito nang makatanggap ng tawag kanina. "Babe, ano bang nangyayari sa'yo? Magtatampo na ako niyan eh. Kung makaasta ka sa harap ko, akala mo naman kung sino ka malinis na babae." Seryosong sagot ni Jonas sa kanya. Pagkatapos nito sabihin ng katagang yun, napansin niya pang ngang naglakbay ang mga mata nito sa katawan niya. Wala sa sarili na napayakap siya sa kanyang sarili. At nang maramdaman niya na wala siyang saplot sa katawan, wala sa sariling mabilis niyang nahilang kumot at tinakip yon sa kanyang kahubdan. "Jonas, anong ginawa mo sa akin?" Galit niyang tanong dito. Mabilis din siyang napababa sa kama para makalayo dito. Isang malakas na pagtawa naman ang narinig niya mula kay Jonas. Pagkatapos matalim siyang tinitingnan nito bago nagsalita. "Ano sa palagay mo, Mireya? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ka naman na virgin para umakto ka sa harap ko na para bang isa kang malinis na babae." Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ang maluha. Pinilit niya ding panakiramdaman ng sarili niya kung may nangyari ba pero nang wala naman siyang maramdaman na kahit na ano. Kahit papaano bahagya siyang nakahinga ng maluwag. "Nakikita mo bang sarili mo sa salamin, Mireya? Sa itsura mo ngayon, napuno ng kiss mark ang buong mong katawan. Sa palagay mo ba, gaganahan pa ako sa'yo?" Bulgar ang pagkakasabi ni Jonas kaya naman hindi niya mapigilan ang maluha. Feeling niya kasi napakababa niyang babae para gamitan siya ng ganong klaseng salita. Sana pala, hindi na kita pinilit na kunin sa isla at sinama dito sa Manila. Sana pala,
Hinayaan na lang kita sa mga kamay ni Rovan. Sana hindi na lang kita hinabol at hinayaan ko na lang na mapunta sa wala ang 3 taon nating relasyon. Narinig niya na muli nitong bigkas. Hindi naman siya nakasagot pero patuloy pa rin ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Alam mo, mas malinis pa sa'yo si Leticia eh. At least, si Leticia, ginawa ko mang laruan pero ako lang ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Hindi kagaya mo. Sa ilang taon na iningatan kita, kay Rovan ka lang pala bibigay. Muli nitong bigkas. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako pakawalan at tuluyan kayo magsama ni Leticia? Total, ikaw na din ang nagsabi sa akin ngayon na isa na ako maruming babae, hindi ba? Umiiyak niyang tanong dito. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung anong pakay nitong si Jonas at kung bakit kailangan pa siya nitong hubaran. Yes, kung pwede nga lang eh. Kung pwede lang nabalikan ko si Leticia, hindi ako mangingimi na gawin yun. Kaya lang, huli ng lahat, Mireya. Huli ng lahat, alam mo ba yun? Seryosong tanong nito sa kanya. Nakikita niya din sa mga mata nitong matinding kalungkutan. Anong ibig mo sabihin? Paanong huli ng lahat? Nakausap ko si Leticia at inamin niya na mahal ka niya. Na kinaya niyang manatili sa loob ng 2 taon sa tabi mo dahil malaki ang pagkakagusto niya sa'yo. Umiiyak niyang sambit. Yes, I know. Alam ko umpisa pa lang mahal niya na ako. Nararamdaman ko yun sa bawat halik at yakap niya. Kaya lang, alam mo ba na kahit na gustuhin ko siyang balikan, hindi na pwede? Seryosong sagot nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Jonas, hindi ko maintindihan. Seryosong tanong niya dito. Hindi mo maintindihan? Pues, ipapaintindi ko sa'yo, Mireya. Wala na si Leticia. Patay na siya. Kasabay ng pag-alis natin sa islang pagpapatiwakal niya. Seryosong sambit nito na labis niyang ikinagulat. Pakiramdam niya biglang namanhid ang buo niyang katawan sa mga narinig. Kausap niya palang si Leticia bago sila umalis ng isla. Tapos malalaman niya na wala na ito. God, hindi totoo yan. Sabi mo sa akin na nagsisinungaling ka lang, hindi ba? Seryosong wika niya dito. No, sa palagay mo ba, ang ganitong mga issue pwedeng gawing biro? Wala na si Leticia. Iniwan niya na ako. Hindi niya kinayang matinding kabiguan at kusa siyang tumalon mula sa 2nd floor ng villa. Patay na siya, Mireya. Patay na siya at ikaw ang may kasalanan. Galit na sigaw nito na parang bomba na biglang sumabog sa pandinig niya. Tulala tuloy siyang napatitig dito sabay iling. Hindi kayang tanggapin ng pride niya na siya ang sisisihin nito sa pagkamatay ni Leticia. Malay ba naman niya, hindi ba? God, wala na yatang pag-asang lalaking to. Nababaliw na ito at siguro wala na talagang pag-asa ang relasyon nila.